Mahigpit nang ipinatutupad sa mga kalsada sa bansa ang helmet law. Layo nitong mabawasan ang bilang ng mga naaaksidente sa motorsiklo at namamatay dahil walang suot o kaya'y substandard ang suot na helmet. Makibalita tayo kay Katrina Aquino ng GMA Dagupan. Namatay ang isang barangay tanod sa Rosales, Pangasinan matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isa pang motorsiklo. Ayon sa pulisya, nagkasalubong ang dalawang motorsiklo sa isang kurbada sa National Highway. Parehas silang nagagawan doon sa center lane. Kasi yung mga debris na nakita natin na doon sa point of impact, nasa gitna lahat. Namatay rin ang rider na nakasalpukang motorsiklo matapos makomatose. Nakainom daw at hindi nakasuot ng helmet ang mga biktima. Ayon sa pulisya, karaniwang nasasawi ang mga sakay ng mga naaksidenteng motorsiklo dahil wala silang suot na helmet o kaya'y depektibo ang suot nilang helmet. Ito ang gustong solusyonan ng bagong ipinatutupad na helmet law sa pagpasok ng 2013. Tulad sa ibang lugar sa bansa, mahigpit na rin itong ipinapatupad sa Iloilo. Basically, two conditions lang ang dapat makomply ng motorcycle owner. First, magsuot siya ng helmet all the time whenever he is traveling. And second, the helmet must be according to specifications ng DTI, meaning with that ICC sticker. Without that, pwede siyang hulihin. Maging sa Cebu, nagsimula ng magbantay sa mga kalsada mga tauhan ng LTO at sa loob lang ng ilang minuto, nakahuli sila ng mga motoristang lumabag sa helmet law. Depensa ng ilan, di raw nila alam ang naturang batas. Was not aware. I borrowed the helmet. Ang Department of Trade and Industry ang nag-aaproba kung tama ang kalidad ng mga ibinebentang helmet. Nilalagyan ng Import Commodity Clearance o ICC stickers ang mga pasado sa safety standards. Dapat kompleto at hindi sirang safety parts ng helmet tulad ng shell, retention system, protective at comfort paddings. Pwede ring ipasuri sa DTI ang mga dati pang nabiling helmet. Katrina Aquino, Nagbabalita, Pilipinas.